So, hello guys, sa wakas, may letter tayo na dumating galing sa post office, no? Denmark. So, ito ang daw sabi nila is yellow card daw to. So, sa wakas, dumating na rin yung yellow card natin after 6 months, no? So, 6 months. 6 months kami dito, dumating na yung yellow card natin. Paano nga ba kumuha ng yellow card dito sa Denmark? Ang requirements ng yellow card upon registration dito sa Denmark ay yung PRC mo na galing sa Siri, and if you have a marriage certificate, passport, and house contract, no? House contract. Kapag ikaw ay nangungupahan dito sa Denmark, kailangan yung rental contract ng tinitirhan nyo para doon isend yung yellow card nyo. So, charan! So, ito na yung ito yung yellow card namin. Ito yung yellow card. So, ito. Yan. So, ito yung yellow card. Ganito lang siya. So, beware pala kayo sa sa pagpapakita sa mga reward, kasi nandito yung lahat ng information mo, lahat ng address mo, yung CPR number mo, nandito. So kung makikita ng iba, pwedeng gamitin sa kung anumang transaksyon gamit ang pangalan mo. Kaya huwag basta-basta i-share ang CPR number mo kung kani-kanino. So ano nga ba yung use ng yellow card? Bakit kailangan natin itong yellow card? So napakahalaga po na magkaroon ka ng yellow card dito sa Denmark, dahil unang-una, ito po yung hahanapin sa'yo in case na pakita ka sa police or may checkpoint ka. Ito yung unang-unang hahanapin sa'yo kung may yellow card ka dito, is the primary identification na ikaw ay legal na nagtatrabaho or nagsistay dito sa Denmark. So, pangalawa, kung ikaw ay nagkakasakit, doktor, so ito yung kailangan para magkaroon ka ng free consultation or medication, no? Dito sa Denmark. And pangatlo, ito din yung ginagamit, yellow card, para makapag-open ka ng bangko, no? Bangko. So ito yung first na kailangan pag mag-open ka ng Danish bank. So kaya napakahalaga ng yellow card nito. Kaya ingatan nyo ang mga yellow card nyo. Yun lang. Salamat.